Kasi bata yan eh. Ako kanina nung narinig ko na nakakain si Dodong ng tayo, gigil na gigil ako. Susugod namin ng Kailangan na. dapat doon kasi kain ng aso yun eh. Unahin yung ano yung priority nyo. Ang priority nyo ay yung bata. FYI lang ha, ako nagbabayad ng bahay ni Papi. Kaya may karapatan din ako dito kahit na paano makialam. Muling uminit ang ulo ng Fowler sisters na sina Tony Fowler at Mama Marie sa mga kasambahay ni Papi Galang dahil sa napaka-importanting bagay na inilihim ng mga ito sa kanila patungkol sa nangyari sa pangalawang anak ni Papi na si Dodong. Sumugod sa bahay ni Papi ang magkapatid na Tony at Mama Marie matapos na malaman nilang nakakainit sa ulong pangyayari kay Dodong kung saan ay nakakain di umano ito ng dumi ng aso dahil nalingat sa ibang bagay ang yaya nito. Una nilang kinausap si Papi tungkol dito dahil anila matagal na palang nalaman ni Papi ang tungkol sa nangyari ngunit wala daw itong ginawa kahit man lang sana pagsabihan o pagalitan ng mga yaya ng bata upang hindi na ito muling maulit pa. Hindi rin umano nila nabalitang ipina-check up si Dodong dahil hindi raw basta-bastang nangyari, lalo na't bata raw ang nakakain ng dumi ng aso. Dahil dito yung magkapatid na Tony at Mama Marina ang sumugod sa bahay ni Papi upang masarmonan ang yayang nakatoka sa pag-aalaga kay Dodong. Ngunit mariing itinanggi ng yaya na hindi raw nakakain ng dumi ng aso ang bata, kundi nahawakan lamang umano nito. Paliwanag ng yaya, naglalaro daw kasi si Dodong nung oras na yun at nagsasaing rin umano siya, kaya hindi niya raw namalayang may dumi ng aso sa paligid na nahawakan nga ng bata. Gayunpaman, hindi nagustuhan nila Mama Marie at Tony ang rason nito dahil hindi raw nito kailangang gumawa ng gawaing bahay dahil ang importante raw sa kanila ay ang mabantayan at maasikaso ng maayos ang mga bata upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Nalaman din nilang nagsisinungaling ang naturang yaya nang ang isa pa sa mga yaya ni Papi ay magsalita at sabihing nakita niya raw talagang nakakain ng dumi ng aso si Dodong at hindi rin umano nagsaing nung oras na yun ang nakatokang yaya ni Dodong. Ikinadismaya pa nila Tony, Mama Marie at Papi nang malaman nilang sinadya raw na hindi ito sabihin sa kanila dahil alam daw ng mga yaya na nadidelete na ang memory ng CCTV kapag ilang buwan nang hindi nakuha ang kopya ng record nito. Kaya naman kahit pa may nakakita na isang yaya sa umano'y nangyari, wala na raw CCTV footage para patunayan kung sino nga bang nagsasabi ng totoo. Samantala, umani rin ito ng magkakahalong reaksyon mula sa mga netizens kung saan may ilan na ipinagtanggol ang mga yaya at may ilan din na pinagsabihan si Papi tungkol sa pag-aalaga ng kanyang anak. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Nakakaawa din si Dodong. Ganyan talaga pag middle child. Hindi napapansin tulad ng sabi nila Tony. Pag kay Happy galit na si Papi. Pero nung nangyari kay Dodong, parang wala lang kay Papi. Okay lang sa kanya. Sana wala na lang mga magulang na may favoritism sa mga anak. As much as possible, ayaw na ni Papi magalit ng todo sa mga yaya dahil ayaw niya na ng paiba-iba. Kay compromise kung compromise. Nag-mature na talaga si Papi. Ayaw niya na i-big deal mga bagay-bagay. Kasalanan din niya ng magulang. Kahit sana may yaya ang mga bata, mas importante pa din ang pag-aalaga ng magulang at atensyon.